May isang sumpaang salaysay na biglang lumitaw at grabe yumanig talaga to sa mundo ng politika. Puno to ng mga mabibigat na akusasyon, pera, kapangyarihan, mga sikretong operasyon. Tara, himayin natin ang bawat detalye nitong tinatawag na political bombshell. Okay, so paano nagsimula ang lahat? December 2025, yan yung petsa. May lumabas na isang notarized affidavit. Ang gumawa nito, isang lalaki, pangalan niya Ramil Madriaga. At yung mga sinabi niya, wow, sapat na para guluhin ang lahat. So, sino ba tong si Ramil Madriaga? Ayon sa kanya, isa raw siyang political operative at bagman para sa mga Duterte. Ang trabaho niya, medyo simple pakinggan pero mabigat. Maglipat ng limpak-limpak na cash na galing daw sa mga pogo operator. Dito na ngayon pumapasok yung pinakamahalagang tanong sa buong kwentong to. Kwento ba to ng isang desperadong kriminal na, alam mo yon, nasukol na? O isa ba tong pag-amin na nakakakilabot kasi parang sobrang swak sa mga documented na katotohanan? Pero syempre, sa ganitong klaseng pasabog, hindi pwedeng walang sagot, diba? Hindi nagtagal, may sumagot sa mga alegasyon. Pumasok sa eksena ang abogadong si Harry Roque, dala-dala yung kabilang side ng kwento. So ito na tingnan natin yung dalawang magkasalungat na version. Sabi ni Madriaga, naghatid ako ng Pogo Cash para kay VP Duterte. Sagot naman ni Roque, naku, black propaganda yan. Sabi ulit ni Madriaga, may working relationship kami. Kontra ni Roque, hindi ka nga nakilala personally At yung pinakaugat daw ng lahat, sabi ni Madriaga, hindi raw siya tinulungan. Pero para kay Roque, simple lang ang paliwanag. Desperado lang yung taong yan para makatakas sa kasong kidnapping. Pero teka, dito mismo sa paliwanag ni Roque, may isang tanong na parang lumulutang, di ba? Isipin nyo, kung si Madriaga isang ordinaryong kidnapper lang, bakit naman siya aasa ng tulong mula mismo sa bisa-presidente? Ang mismong pag-aasa niya ng tulong parang nagpapahiwatig na may nauna na silang ugnayan, di ba? Okay, so ganito. Isang tabi muna natin yung mga salita, yung mga he said, she said. Suriin natin yung mga ebidensya. Tignan natin kung yung teorya ni Roque na si Madriaga ay isa lang desperadong sinungaling, kung kakayaning ba nito yung mga specific na detalye galing mismo sa affidavit. Unahin natin yung mga lugar. Kasi si Madriaga hindi siya basta nagbato ng akusasyon. Nagbigay siya ng mga eksaktong lokasyon kung saan daw nangyayari yung mga cash pickup. At ano-ano tong mga lugar na to? Eto na, The Gates sa Pampanga, Vertis North at Seda Hotel sa Quezon City, Grand Hyatt sa BGC, SM Mega Mall at ito pa, maging yung mismong parking lot ng Ombudsman. Ang specific, di ba? At dito na nagiging very interesting yung kwento. Kasi lahat ng lugar na binanggit niya, hindi lang sila basta-basta mga lugar. Sila ay mga documented na Pogo Hub, mga hotspot na nauna nang na-flag ng mga otoridad para sa ilegal na sugal, cyber fraud at money laundering. Grabe, tsamba lang ba talaga to lahat? Okay, so tapos na tayo sa lugar. Punta naman tayo sa mga tao. Kasi hindi lang lokasyon ang pinangalanan ni Madriaga. May listahan din siya ng mga opisyal na di umano'y kasama sa operasyon. Sino-sino sila? Ito, si Colonel Raymond Dante La Chica, siya yung dating hepe ng security group ni VP Duterte. Si Colonel Dennis Nolasco, dating PSG commandant. Si Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP. At si Gina Acosta, siya naman yung Special Disbursing Officer ng OVP. Tandaan nyo yung mga pangalang yan, ha? So, anong nangyari nung na-check? Lumabas na bawat isang pangalan sa listahan niya na totoo. Totoong tao sila. At hindi lang yon, hawak nila yung eksaktong posisyon na sinabi niya sa eksaktong panahon na tinutukoy niya. So, isa na namang napakalaking coincidence ba to? Pero may isang pangalan sa listahang yon na magkokonekta sa isa pang malaking kwento. Si Gina Acosta. Tandaan nyo, siya yung disbursing officer. Sa isang opisyal na testimonya sa Kongreso, eto yung sinabi niya, quote-unquote, "Ako mismo ang nag-withdraw ng 125 million. Ibinigay ko ang lahat ng cash kay Colonel La Chica." 125 million pesos in cash. Tandaan natin yung number na yan at yung petsa, Disyembre 2022.
At dito na natin pagsasamahin ng lahat ng datos. Ito yung pinaka-critical na parte, so makinig kayo. Tingnan nyo to, sabi sa affidavit ni Madriaga, noong Disyembre 2022, si Coronel Chica daw yung handler ng pera na tinatayang nasa 10.5 million hanggang P140 million. Ngayon, tingnan natin yung testimonya sa Kongreso. Noong Disyembre 2022 din, inamin ni Gina Acosta na nag-withdraw siya ng 125 million in cash. At kanino nyo binigay? Kay Coronel Chica. Ulitin natin, parehong buwan. Parehong tao. At yung halaga, pasok na pasok sa sinabing range ni Madriaga. Grabe. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kasi nagbigay din si Madriaga ng mga detalye kung paano ginagawa yung mga drop-off. At hindi to yung ordinaryong abutan lang ng pera, ha? Ganito daw ang protocol, parang spy movie. Una, iparada mo yung kotse sa isang specific na pwesto. Pangalawa, iwanan mo yung susi sa ibabaw ng kaliwang gulong sa harap. Pangatlo, umalis ka na. Walk away, walang lingon-lingon, walang contact. Kasi pang-apat, may iba nang kukuha ng kotse. 'Di ba? Ang dating ay napaka-professional. Ito yung mga detalyang parang sobrang specific para basta-basta mo lang iimbentuhin. At kung iniisip nyo na puro kwento lang to, well, meron pang isang huling piraso ang puzzle. Yung posibleng physical evidence mismo. Ayon sa abogado ni Madriaga, may 3 cellphone na nakumpiska nung inaresto siya. At yung mga cellphone na to, nasaan na? Nasa kustodya na raw ng korte. So, ano daw ang laman ng mga phone na yan? Dito na nagiging mas matindi ang lahat. May mga litrato raw kasama si Sara Duterte at iba pang opisyal. May mga text messages daw na nagko-coordinate ng mga pickup, mga delivery instruction, at syempre, mga call logs sa mga taong pinangalanan niya. Kung totoo ang laman ng mga cellphone na to, ito na yung tinatawag na smoking gun. So, ngayong nailatag na natin ang lahat ng yan, may mga mabibigat na tanong na talaga namang naiiwan sa ere. Ito yung una at siguro pinakamalaki. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan lang, paanong nangyari na ang bawat detalye, yung mga tao, yung mga lugar, yung pera, pati na yung petsa, ay halos perpektong tumutugma sa mga documented at pampublikong katotohanan? Paano? At ito yung huling tanong na iiwan namin sa inyo para pag-isipan. Sa gitna ng lahat ng ito, bakit isang pribadong abogado na technically wala namang opisyal na posisyon sa gobyerno na konektado dito, bakit siya ganun na lang ka-invested na pabulaanan ang bawat salita ni Madriaga? Ano ba talaga ang nakataya rito? Kayo na ang humus